Sa bawat pares ng sapatos na ating sinusuot sa paaralan o kung saan man, sa likod ng bawat hakbang ay isang kwento ng pagmamahal at dedikasyon. Sa dokumentaryong ito, aalamin natin ang kwento ng isang tatay na ang hanap buhay ay ang pagkukumpuni ng sirang sapatos. Halina't tuklasin ang kwento ng isang taong nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat hakbang. Ang pangalan ko ay si Romeo Mendoza. Ako ay pinanganak sa Plaridel, Lipa City, 1946. Ngayon ako ay, ang edad ko ngayon ay 78. Hindi ba nagsisiksik, nagpo-umpisa na magsapatos. Yan ang naging hanap buhay ko. Hanggang sa ngayon, yan pa rin. Sa maliit na sulok ng kalsadang ito, araw-araw nag-aayos at nagtatahi ng mga sapatos si Tatay Romeo. Ang mga kamay niyang sanay sa pagtatahi ay patuloy na bumubuo ng mga bagong simula para sa mga luma at sirang sapatos. Nagtitinda rin ako ng mga laruan. Yung mga lobo, nung una, nalusak ng Maynila, nalusak ng Visoria, na may miligid dyan sa Santo Cristo. May miligid ng mga lobo dyan. Sa mga laruan, mga panaikot. Sa anong panahon yun, murang bilihin eh. Sa lobo, tutubo kami ng 10 centimos, tuntuwa na ako. Centavos yun, hindi pesos. Centavos. Na kami nagtitinda ng araw. Una kami may karihan, tinda ng pagkain, ay tinigil namin saway, napapagod na at medyo maitad na, ay napilagigi ko. Kaya panigil malawa sa akin, doon ako, sabihin ni doon, nakakita ng kaunti, kaya yun ang pinagtyagaan ko. Kasi po bata ako, natuto ko dyan sa mga kasama ko rin sa labasan, sa mga baketa. Yun, nag-aaral din ako doon. Doon ako natuto. Panonood lang. Sariling sikap. Minsan, nung natayo kami ng ibang bayan, pagkalimbay mga piyesta, ayun lang, mga 2 araw doon. 3 araw. Tapos uwi na rin pa rito. May pista ng Cavite, ng isang bayan. Yun. Kasi sa Sambales, natayo kami. Hindi tapos ng piyesta, uwi na rin pa rito sarili, sa ating bayan. Ayos dito sa luwal ng probinsya yan. Diyan maalam ka, may kang makasama sa mga tao. Mabait naman parang dito sa Batangas. Magandang hanap buhay daw na pihira na gawa ng sapatos. Doon kami ginagawa namin doon, nagbabahay-bahay kami. Nagbabahay-bahay, nagbabaryo, o tawagin nagbabaryo. Ay doon ako, kung sa ko yung namalwa sa akin, doon ako kumikita. Siyempre, kung sa ka malo ng pagkita mo, ay di ang hanap buhayin mo. At siyempre, kung ibang hanap buhay, kumikita rin. Kaya lang, din kung sa ko pinibigyan ka ng swerte, yun ang napag-igi ko. Sa halimbawa ko doon sa Lipa, maglalakad kami hanggang Rosario kaya, nilakad-laan. Yun ang sakripisyo. Parang nagpipinitin siya eh. Pupunta ka ng, dito sa Lipa, pupunta ka ng Garcia, o kaya punta ka doon sa may Marawoy, maglalakad ka at magbabaybay ka ng bahay-bahay. Yun ang naging sakripisyo doon. Gaya ng karamihan, hindi rin naging madali ang buhay ni Tatay Romeo. Ang bawat araw ay puno ng sakripisyo, lalo na para sa kanyang pamilya. Sundalo, survey. Aking narinig yung IT. Domestic energy. Yung isa ko, banking yung pinangay. Ano po magiging pangarap ka? Kaganto kami may edad na wala. Nangyayari maghahanap buhay na lang. Basta makakain kami sa oras. Asa sa amin. Yun lang ang manak namin. Isang makita namin magandang tayo. Di siyempre masaya na. Sa bawat tahi ng sapatos, naroon ang kanyang pangarap para sa mga anak.
pangarap na magpatuloy kahit mahirap ang buhay. Para kay tatay, hindi lang ito hanap buhay, kundi isang paraan upang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Kasi tigil pagka ikang hindi na makaya, ay hanggang ikang ay nakakailos pa, gagawin ko para makapaghanap buhay. Kasi pag narito sa bahay, lalo lang manghihina, kung ano na maisip mo. Lagi nang sa ako pag ako'y narito, ang gusto ko papunta ko doon sa palengke. Kasi ako nasanay na riyan eh. Ilang taon ako nariyan ka? 20 to 70, 50 years na mahigit. Narin ako sa palengke. Sa kabila ng hirap, pinipili niyang magpatuloy. Hanggat may sirang sapatos, hanggat may nangangailangan ng kanyang tulong, patuloy siyang gagalaw at magtatahi. Maraming mga estudyante nagpapagawa sa amin. Kaya ngayon mo mura-mura. Sa halip na 50, 30 na lang. Ganun lang ang tulong namin. Yun lang, sabi ko, sa mga kabataan, kailangan talagang sikap lang. At tiyaga. At meron naman kabataang mahirap din naman eh. Meron kabataang maiging pangaralan at nakikinig. Meron kabataang hindi eh. Meron siya ng nasuay sa kung ano magulang. Kailangan talaga sa kabataan eh, sumunod sa payon mga nakakatanda sa kanila, ng mga magulang, at saka ng mga kapatid. Basta lahat ng maigi ay sundin nila at sila hindi mapalayo sa, hindi mapariwara sa ano. Ako, si Leonela Del Mundo Mendoza. Ako ay 76 years old. Ako ang asawa niya. Talagang nagtitiyaga siya at yun ang kanyang alam na hanap buhay. Mahirap, nagtitiyaga, naghahanap buhay siya. Siya ay merong aalis ng umaga para maghanap buhay sa Cavite. Babalik siya ng hapon para may mauuwing pira para maibili ng pagkain. Ang masasabi ko lang sa kanya ay ingatan niya ang kanyang sarili, lalo ngayong maedad na. Sana'y bigyan pa siya ng mahabang buhay, lakas ng katawan. Yun. At siguro naman ipagpapalain pa ng Panginoon. At kaya pa naman niya ang magpunta ng palengke para maghanap buhay. Po si Sasali na anak ni Karoming, magsasapatos. Kabait ng tatay ko, super bait yan. Tatay napakabait yan sa amin. Lahat ng kaya niya, ginagawa niya para sa amin. Mapag-aral lang kami. Dumadayo pa siya ng Cavite sa paggagawa ng sapatos, galayan, sa paggagawa. Tiyaga lang tatay, paghihirap. Ay, ano na gagawin sa bahay? Kasi may edad na. Tulad niya, pina-stop na namin. Ay ayaw tumigil. Kasi wala doon naman siya gagawin sa bahay. Mas maganda pa nga doon sa kanya na ano yung katawan niya, yung mababan kaysa tumigil sa bahay. At least hindi naman siya nagkakasakit sa awa ng Diyos. Na magkasakit naman, hindi man malma. Wala kami naririnig sila hirap na hindi. Wala. Hanggang kaya nila, ginagawa nila para mapagtapos lang kami. Bilang isang anak ako, nagpapasalamat sa tatay sa lahat ng mga ginawa sa amin, sa tinataguyod sa amin. Kasi si Ray, alam namin na hirapan na ginagawa pa nila at nila ang nakakaya nila. Yun lang. At saka mahal ko yung tatay ko niya, kahit yan napunta din kahit umuulan niya, totoo lang. Napunta pa sa kanyang pwesto, misa kahit sabi ko, wag na kayo pong lumabas, kaya wag na umuwi na kayo sa bahay at nag-uulan. Ay hindi, diretso pa rin siya. Mahal ko yung tatay ko. Sa mata ng kanyang pamilya, si Tatay Romeo ay higit pa sa isang sapatero. Siya ang nagbibigay ng lakas at pag-asa hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng mga taong natulungan niyang maayos ang sapatos na inakala nilang wala ng halaga. Ang kwento ni Tatay ay kwento ng bawat isa, pagsisikap, pag-asa at muling pagbangon. Sa bawat sapatos na inaayos, dala niya ang pangarap na patuloy tumahak sa bagong landas. Ito ang Swelas, hakbang ng pag-asa. Isang simpleng kwento ng buhay, ngunit puno ng inspirasyon.
Ako si Venus Villafranca at ito ang Swelas Dokumentaryo.